Pero hindi daw, wala na daw yung papa ko, tanggapin na lang daw. Talagang sobrang nagwawala ako kasi hindi ako makapaniwala. Bakit mawawala yung papa ko? Kahapon lang, nagkita pa kami, nagkausap pa kami. Parang ang bilis-bilis, parang click lang ng kamay, wala na agad. Papunta kami ng ospital, yung biyahe na yun, sobrang iyak ako ng iyak. Talagang hindi ako makapaniwala, ang dami ko sinasabi. Tapos nung nandito na kami, nung pumunta kami sa morgue, yun, nakita ko yung papa ko, nakahiga na doon. Wala nang buhay. Parang nakikita ko siya doon, parang natutulog lang siya. Sabi ko nga, gumising na siya. Sabi ko, pa, gumising ka na. Sabi ko, uwi na tayo. Parang ganun. Parang umiasa pa rin ako na babangon siya, na bubuhay pa siya. Pero, yun talaga yung kalooban ni Lord eh. Hindi natin hawak yung buhay ng tao, ganyan. Yun na yung oras niya, kaya kahit masakit, kahit sobrang sakit yung pangyayari na yun, ng oras na yun, wala akong magagawa kundi tanggapin. At saka, ipapasalamat lang ako sa Panginoon kasi kahit na ganun yung nangyari, parang malaking tulong na merong community na yun yung talagang umalalay sa amin, yun talaga yung sumuporta sa amin spiritually tsaka emotionally. Na kahit na sa puso namin, sa loob-loob namin, nagdurusa kami dahil nawala yung papa ko. Parang pinaalala nila sa amin na mayroong Diyos na palagi nandyan, palagi lang nakasuporta. Na kahit na ano pa man yung mga masasakit na pangyayari sa buhay, ma-overcome, malalagpasan dahil kasama yung Panginoon, nandiyan yung presensya ng Panginoon na hindi kami iiwan. Masakit. Siguro yun yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Yung akala ko dati na pinakamasakit na yung mawala yung mga kaibigan ko. Hindi pala. Mas malaki palang kawalan kapag nawala yung isang miyembro ng pamilya. Lalo na yung haligi ng tahanan na pinagkukunan na talaga namin ng lakas. Pero napakabuti ng Panginoon. Kasi kahit nawala siya, marami siyang naituro sa akin na sa lahat ng bagay dapat palaging inuuna yung Panginoon, na dapat habang bata pa maglingkod sa Panginoon. Naging matatag yung buhay ko na mas lalo ko pang inilapit sa Panginoon. Patuloy pa rin akong naglilingkod kahit na paminsan-minsan dumadaan sa problema. Siyempre, ako na ngayon yung pumalit sa lugar ng papa ko bilang tagapagtaguyod ng pamilya namin, kasama yung kapatid ko. Mahirap, pero sabi nga, wala namang imposible sa Panginoon. Lahat kakayanin kapag kasama yung Panginoon. Kaya ito, patuloy pa rin akong naglilingkod sa Panginoon kahit na paminsan-minsan. Hindi pa rin naiiwasan yung mga pagkakamali, yung mga pagkakasala bilang tao. Pero lahat nagawa ko dahil sa grasya at tulong ng Panginoon.